Sige po, punta tayo ng Matthew chapter 16, verses 28. Matthew 16, verses 18. Matthew 16, verse 18. Ang sabi dito, babasahin ko po mga kapatid. And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Sabing ganon. Matthew 16:18. Yung part na sinabi rito ni Lord Jesus, sabi niya, upon this rock I will build my church. Sabi niya ganon. As a collective, okay? So, hindi churches. Though yung binild ng mga apostles, nagtatag sila ng iba't ibang churches sa iba't ibang lugar, pero yung binanggit dito is church as one, okay? Parang iisa lang, sabi niyang ganon. Pag pumunta kayo ng 1 Corinthians, punta kayo doon, 1 Corinthians chapter 1, ano ko na lang ito, pinili ko na lang, verse 2, ang sabi dito, 1 Corinthians chapter 1, verse 2, unto the church of God which is at Corinth, sabi niyang ganon. Okay? May mga mababasa rin kayo at church at Antioch, merong church at Samaria, yung church at Jerusalem. Pag pinansin natin, merong church na as a whole, meron ding church or churches individually na nakalagay sa iba't ibang lugar. Okay? Pero yung title ng aking message ay The Autonomy of the Church. Let's bow our heads and pray. Lord, thank you po sa gabing ito. May you bless us, give us understanding sa inyong word and humility. May we learn and apply your word sa buhay po at puso ng bawat isa. May you forgive our sins sa gabi pong ito. In Christ we pray. Amen. Again, ang title nito ay The Autonomy of the Church. Last time, nag-start tayo ng bagong series, yung Baptist Distinctives, no? Nalala niyo ba yan? Nalaman natin doon na yung Baptist Distinctives is simply mga core doctrines, okay, na pinaniniwalaan natin. Biblical doctrines na hawak ng mga mananampalatayang nasa denomination ng Baptist. Okay? Yung Baptist, last time nakita natin, we can see na masabi natin na I'm a Baptist by being biblical and historical. Biblically, kasi yung mga Baptist, yung doctrine na hawak natin, if you will analyze, if you try to study, check mo, yung beliefs natin ay closest dun sa New Testament. Yan yung Trinity, di ba? Yung sa leadership, yung mga ordinances, wala tayong foot washing, di tulad ng iba, may ganun sila. Wala tayong idols dito, wala tayong pope, wala naman kasing ganun sa New Testament Church. Pwede niyong i-check yun. Historically, kasi pag tinignan mo, hindi tayo Catholic. Di ba? Hindi rin tayo Protestant. Saan tayo galing? Sa Baptist, yung mga early Christians. Kasi iba yung Catholics eh. Yung Catholics, lumabas yan around 300 AD. Yung mga Protestants, around 600 AD. Yan yung makikita natin sa history. May mga claim yung mga Protestants o mga Reformed na sabi nila around 1600s, naging obscure daw kasi yung yung Christians, yung Christian doctrines, naging obscure, naging malabo daw. Parang hindi mo daw malaman kung nag-e-exist pa yung mga tunay na mananampalataya or true doctrines ng Panginoon. Na-discover lang daw nila. Na-discover ng Reform or ng Reformation ng around 1600s. Particularly sila John Calvin tsaka sila Martin Luther yan eh. Mga Catholics yun, tapos nag-protest sila, kaya mula doon nabuo yung Protestants. Okay? Galing sa Protestants, nag-branch out yan, yung mga Reform. Ganun yung yan ha, yung history, at least may idea kayo mga kapatid. Pero hindi ako naniniwala doon. Okay? Kasi ridiculous yun na sabihin na yung doctrine ng Panginoon tsaka yung church parang nawala. Tapos na-discover na lang ulit. I don't believe yung ganun. Kasi nangako ang Panginoon eh. Sabi niya dun sa Matthew 16:18, yung binasa natin kanina, upon this rock I will build my church. And then sabi niya,
and the gates of hell shall not prevail against it. Kahit ano daw mangyari, hindi daw masisira yung church, hindi daw mawawala yung doctrine, hindi daw hahayaan ng Diyos na magpatuloy yun. Kung malalaman ninyo, nangako ang Panginoon, di ba, sa church? Sa mga apostles, anong pangako niya bago siya umalis? Ang sabi ng Panginoong Kristo, teaching them to observe sa Matthew 28:20, turuan nyo sila to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Sabi niya ganon. So, may mga times ba o taon na hindi na sinamahan ni Lord Jesus yung church, kaya nawala sila, pati yung doctrine, and then later on, nung 1600s, natuwa ulit ang Diyos, hinayaan na lang niya ulit ma-discover para lumabas ulit yung true doctrine tsaka true church. Walang ganon. Yung church, nag-survive yan in all ages. Sa lahat ng era. Mula nung time nila Apostle Paul, nawala yung mga apostle. Sa time na nila Polycarp, yung mga second generation Christians, yung mga tinuruan na ng apostles, nag-continue yung true doctrine. Kasi kung malaman ninyo, idaradagan ko lang yung history. May mga nag-claim din na ang Baptist daw galing sa around 1700s. Closely, ganyan. 1600s to 1700s. Galing doon kay John Smith. Okay? S-M-Y-T-H, yung kanyang May mga kasama siyang iba na sinasabi na pag ni-research nyo rin sa Google, research kayo, when yung Baptist nag-start, ang ibibigay niya sa inyo is yung history ng 1700s kung kay John Smith. Okay? Pero ang iisipin natin, kung doon lang din nag-start yun, then again, hindi pala nagpatuloy yung church. Which is, hindi pwede nga. Kailangan yung doctrine, necessity to. Hindi natin pwede sabihin o tanggapin na buti na lang na-discover ulit yung doctrine, no? Yung true church, tsaka yung true doctrine. Hindi pwede. Kasi ang pangako ni Lord, even the gates of hell shall not prevail against it. Tapos sabi niya, sasamahan ko kayo kahit anong mangyari. So all throughout the years, ng mga early saints, ng mga Christians, hindi hinayaan ni Lord na mawala yung doctrine. Okay? Triniserve yun ng Panginoon sa pamamagitan ng mga tao na magtuturo nun doon sa ibang mga tao. Marahil, kumalat yung mga tao, pero nonetheless, yung doctrine ng Panginoon, na-preserve yan. Kasi sabi doon sa Jude 1:3, and exhort you that you should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. Yung true doctrine, ipinasa na yun sa mga believers. Ang goal natin ngayon, ang question natin, yung naipasa ba sa aking faith, masasabi ko ba na ito ay close or exactly katulad ng mga doctrine na binigay sa mga Christians? Yun ang question nyo. And then you can know if we are talagang nasa lineage ng naghahawak ng tamang doktrina. Then you can know. Kasi kung aalalahanin ko sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, sabi ni Paul, yung mga tinuro ko sa inyo and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men. Sabi ni Paul kay Timothy, Timothy, tinuruan kita ng mga doctrine, yung mga dapat mong malaman, tinuro ko sa iyo. Ikaw as a Christian, as a pastor, as a missionary, as an evangelist, ituturo mo yan. Hindi kung kani-kanino lang. May criteria. Sino mga lalaki daw? Sabi niya, ituro mo daw yan doon sa mga faithful men. Bakit sa mga faithful men? Bakit sa mga tapat na lalaki? Kasi yung mga tapat na lalaki, kahit ano ang mangyari, hindi nila bibitawan yun, hindi nila babaguhin yun. Ipapasa lang nila kung paano ipinasa sa kanila. So yun ang natin. Yung mga ipinasa sa atin mula sa salita ng Diyos, true men na nagturo din sa atin. Dito kasi ako ang nagturo sa inyo. Tingin nyo, saan galing yun? Yung tinuro ko, iniimbento ko ba yun? May nagturo din sa akin. Yung pastor namin na si Pastor Terry, siya rin yung nagturo sa akin. Kaya, paano natin malalaman kung tama yung mga tinuro sa atin? May Bible kayo, di ba? May nakikita ba kayong mali? Pwede kayong mag-research. Pastor, parang ganito, ganyan, ganyan. You can study on your own. Hindi ko naman kayo binabawalan eh. You can check whether tama yung mga bagay na ito. Pero something na ma-realize natin na yung mga apostolic doctrines, yung Baptist distinctives na hinahawakan ng mga mananampalataya noon, kung aaralin natin yung history, tsaka yung i-compare natin yung belief ng apostles doon sa belief natin, makikita nyo close.
Malapit sila. Yung una nating Baptist distinctives na nakita is yung we take the Bible as our sole authority for our faith and practice. We value, we accept yung Bible as the Word of God. Lahat ng belief natin, dito natin titignan. Kung may mga dapat kayong paniwalaan, may mga dapat kayong maging gabay ninyo sa pamumuhay ninyo bilang mananampalataya, dito nyo malalaman yon. Dito natin binibase yung ating beliefs. Alam niyo kung bakit? Hindi na to nagbabago. Yung tao magbabago. Pwede kayong turuan ng mali. Pero kung alam niyo yung Bible, pwedeng ma-discern ninyo, parang iba na yun dun sa nakasulat. Kung nag-aaral kayo, malalaman ninyo. Yung salita ng Diyos ay hindi nagbabago, authoritative, inspired, infallible, and inerrant. Ito yung unang Baptist distinctive na nakita natin. Alam niyo bakit magandang pag-aralan itong Baptist distinctives? Kasi una-una, biblical itong mga bagay na ito. Okay? Hindi ito originally sa akin, pero I'd like na i-share sa inyo. This is from High Point Baptist Church. Sabi nila, ito daw yung maganda, bakit magandang aralin yung Baptist distinctives eh. Una daw, this is biblical, sabi niya ganon. Pangalawa, sabi nila, sa pamamagitan daw ng pag-aaral nito, nakikita daw natin yung kahalagahan ng ating yung pag-aaral ng salita ng Diyos at the same time kung bakit we carry yung name na Baptist. Okay? Kasi minsan ang tingin nila community yan eh. Okay? O parang denominational eh. Kumbaga minsan nalalabuan sila, nagkakaroon ng misunderstanding. Pero kapag binanggit natin na tayo ay mabaptist, madali natin, dahil doon sa mga distinctives na beliefs natin, madali natin malaman na kung ano tayo. Okay? Ay Baptist yan. Yan yung mga tao na Trinitarian. Yan yung mga tao na babalik pa daw ang Panginoong Kristo. Diba? Ay yung mga tao na nagpa-practice ng close communion with thee, na hindi nila inaalaw yung ibang local members. Kahit galing sa ibang lugar, basta hindi nabaptize sa church nila, hindi nila inaalaw yan. Basta yung members lang ng church na yon. Kasi close eh. Tapos ang kanilang ordinances baptism, hindi sila nagpo-pouring immersion ang ginagawa nila. Kung i-compare nyo rin tayo sa iba, i-try nyo i-compare sa Pentecost. Pastor, na alam ko sa Pentecost, immersion din, nilulubog. Kaya lang, di naman naniniwala sa Trinity. Ang Pentecost po ay oneness. Hindi sila Trinitarian. Doon pala makikita mo, ba't sa Bible, as we study Trinitarian, di ba last time yung mga pinag-aralan natin, Trinity yung nakita, yung Godhead, Trio ng Diyos. Oh. Pero iba, ang paniwala nila, hindi daw. Kaya doon pala makikita mo na distinct talaga eh. Kaya pag binabanggit yung Baptist ako, somehow, pag na-aware yung iba, alam mo na kung ano yung hawak mo. Tsaka maganda rin na alam natin itong Baptist distinctives kasi as Baptist, madali nating maprotektahan yung sarili natin. Okay? Kumbaga, alam ko, ito yung tinuro sa amin, ito yung talaga yung doctrine ng Baptist. Mag-i-stay ka doon dapat. Hindi ka basta mag-sway doon sa iba. Marami mag-sway sa inyo na iba. Pero you try na mag-aral. Tinuturuan ko naman kayo mga kapatid. Pero itong lesson natin ngayong gabi, yung autonomy of the local church, ito na yung A. Di ba meron tayong acrostic na inaaral? Yung Baptist. B-A-P-T-I-S-T-S. Tapos na yung B. Ano yung B? Ano yung B? Biblical or Bible authority. Okay? We take the Bible as our authority. Okay? Ano yung B? Bible authority. Okay? We take yung Bible as our authority for faith and practice. Kung bakit nyo ginagawa yung mga ginagawa ninyo, nakabase yun sa Bible. Pero ngayon, check natin yung A. Ano ba ibig sabihin ng autonomy of the church? Or the autonomy? Saan ba galing yan? Mayroon bang biblical foundation yan? At paano ba natin yan maia-apply? Paano ba yan nakikita sa atin as a church? Unang-una, baka hindi tayo aware, ang ibig sabihin po ng autonomy, ang ibig sabihin ay self-rule, self-governing. Tayo as a church, we believe na tayo ay self-governing, autonomous. Pag sinabi, ay yung mga Baptist, ano yan? Self-governing. Ibig sabihin, tayo as a congregation, we govern our own selves. Hindi natin hinahayaan na may makialam dito.
Hindi pupunta rito yung kabila dyan na baptist, pupunta rito, ay, bakit kayo hindi nakakurbata? Bakit hindi kayo nakapolo? Hindi kayo naka-black shoes? Yung mga babae nakapantalon, dapat hindi nakaganyan, dapat nakabistida, dapat nakapalda. Walang pwedeng gumawa nun. Bakit? Tayo as a church ay self-governing. Tayo yung namamahala sa ating mga sarili. Itong part na ito mga kapatid, yung pag sinabing autonomy of the church, this is a study related sa ecclesiology. Parang aral tayo ng, ng systematic theology. Marami yan eh. Theology proper, ibig sabihin the study of God. Anthropology, the study of man. Angelology, the study of angels. Iba-iba yun. Meron din ito, church, ecclesiology. Soteriology, the study of salvation. Marami din yun. Pero itong part na ito, this is part ng ecclesiology, the study of the church. Dito makikita natin, pag sinabing autonomy of the church, ito ay may kinalaman doon sa kalikasan, ano yung purpose, ano yung structure, ano yung leadership, o paano ba, ano ba yung ginagawa sa pamamahala doon sa loob ng iglesia. Okay? Something na related ito doon sa church. This is about church governance. Ang idea, yung church ay siyang namamahala tayo sa ating sarili. Dito, yung Pindig Baptist Church, tayo ay autonomy. Ibig sabihin, self-governing. Hindi tayo pwedeng panghimasukan ng ibang church. Baga, hindi tayo pwedeng pasukin ng external control, i-influence. Pwede nila tayong i-influence, pero hindi silang pwedeng pumunta rito tapos i-command kayo. Sabihin, Pastor, dapat huwag mong gagawin yan. Pigilan mo na yung dapat bawal yung mga may upuan sa labas, dapat lahat nasa loob yan. Tapos yung mga member mo, hinahayaan mo na nakapantalon, dapat bawal yan. Walang pwedeng gumawa nun. Bakit? Tayo yung church na self-governing. Do yung mga binabanggit ko tsaka yung mga citations ng examples ko, it could be, kumbaga papasok yan dun sa culture ng church. Kung masanay kayo na mayroon kayong mga kurbata ba kayo? Polo, long sleeve. Diba? Yung mga Baptist church kami, nasanay kami doon na naka-long sleeve, naka-3/4. Ganon, nasanay kaming ganon. Hindi kami nagra-rubber shoes sa church. Doon yung iba nagra-rubber shoes. Pero hindi naman yon. It's a matter of culture sa church. Ang goal natin lagi is yung modesty. Okay? Meron naman kung ganda nga yung suot mo, pero sobrang iksi naman. Mahirap naman yung ganong culture. Di ba? Hindi naman pwede yung ganon. Pero nonetheless, dito may kita natin na yung church ay hindi pwedeng panghimasukan ng ibang mga local churches o ng mga katulad din natin. Dito may kita natin ng iglesia independent from other churches. Alam niyo independent? Pag sinabing independent, hiwalay tayo. Okay? Tumatayo tayo on our own. Baka hindi tayo aware, no? Sige, autonomy, self-governing tayo. Pero if we're not aware, there are several types of governments. Meron tinatawag na episcopal. Okay, yung mga episcopal yan. Paano daw yung ginagawa? Yan daw ay governed by hierarchy. Ito, nabasa ko lang ito. Sinishare ko lang sa inyo. This is not originally from me. Ang sabi doon, ito daw ay governed by a hierarchy of bishops who hold supreme authority over geographic region, dioceses, and ordained clergy. Dioceses, sabing ganon. Mga diocese. Usually, para may idea na kayo, no? Hierarchy daw ito ng mga bishops. May mga ranggo yung mga bishops. Sino gumagawa nito? Usually, Catholic Church. Pero may isa pa silang form of government. Combined sila ng papal. Kasi meron silang papa, yung pinakamataas nila. Doon sa lugar natin, dito sa kunwari sa Lawag, yung diocese ng Lawag. May mga bishops diyan, may mga parokya sila, yung mga simbahan. Pero sa ibabaw ng mga pari na yan, sa bawat parokya, meron sa kanilang namumuno ng mga bishops, tapos may mga cardinals pa. Yan, episcopal yan. Combined with papal.
Meron din Presbyterian. Yung Presbyterian naman, governed by representative assemblies of elders, both teaching and ruling elders. Authority is shared through a series of governing bodies. Ganito naman yung Presbyterian. Halimbawa, tatlo tayo ditong Presbyterian Church. Tayo, bubuo tayo ng tatlong grupo na yung mga teachers natin, mga pastors, sila yung magiging leaders. Ngayon, yung mga miyembro na yan, kunwari, nakabuo tayo, 10 mga lalaki. Okay? Tapos, meron tayong 3 iglesia, sabing ganon. Yung iglesia na yan, may 10 lalaki na tumitingin dyan. May mga pastor sila, pero yung 10 na yan, sila ang pinaka may rule doon. Pag may nakikita sila, pwede nilang anuhin yun. May say sila doon, kasi nga sila yung council eh. Yan yung form of government kapag Presbyterian. Okay? Meron din yung papal. Ito, highly centralized and monarchical form of governance. Ano daw ito? Extreme form of episcopal model. Kasi ang pinakamataas na is yung papal. And then fourthly, meron yung tinatawag na congregational. It emphasizes local autonomy and democracy. Saan kayo dyan? Ha? Ano kayo? Presbyterian, Episcopal, Papal, or Congregational? Congregational. Kasi bakit? Autonomy tayo, autonomous, self-governing, and at the same time, democratic. Wag may mga issue tayo, we try na magbotohan. Lahat merong boses. Lahat merong boto. Yung opinion, kinukuha. Though we pray. Lagi natin hinahanap yung will ng Panginoon. Hindi naman opinion ni Lord yung yung opinion natin yung inaano natin dito eh. Yung word ni God, yung mag-guide natin para makapag-decide tayo. Ganon yung ating ginagawa. I hope alam niyo lang yung ano natin, no? Yung form of governance na meron tayo, since we are independent and autonomous, tayo ay nagpa-practice ng congregational form of government. Saan galing yan? Baka inimbento lang yan. Hindi. May prelude yan from scriptures. Pag tinignan natin yung salita ng Diyos, makikita natin na ang Diyos, binuview niya yung kanyang mga churches as separate entities. Ito nakakamangha. Pag tinignan natin yung salita ng Diyos, nakikita pala ng Panginoon, pag tumitingin siya ngayon sa earth, nakikita niya daw yung mga individual churches, pero at the same time, nakikita niya yan sila as one. Tinatrato niya na as one, tinatrato rin niya na as individual. Paano ang nangyari yon? Sabi niya ganon. May mga instances na sila ay independent from each other. Tignan ninyo. Tignan muna natin as a universal. Sabi doon sa Maya 16 verse 18, upon this rock I will build my church. Sabi niya ganon. As one. Universal. Sa pamamagitan dito, yung salita ko, itatayo ko yung aking iglesia, sabi niya ganon. Isa lang, iglesia, sabi niya church, hindi churches. Isa lang. Ano yun? Universal. Ano yun? As a whole. May instances na ganon ang ginagawa ng Diyos. Nakikita niya na pala tayo na ganon. Yung church daw niya, kahit maraming churches sa earth, meron siyang pagtanaw na tinibigyan niya lang sila as one. Pero may instances din, may pagkakataon na nakikita rin sila ng Panginoon as individual. Paano as individual? Binasa natin kanina sa Corinth. Sabi doon, unto the church of God which is at Corinth. Merong church doon sa Corinth. Sa Acts 11:22. And the tidings, these things came unto the ears of the church which was in Jerusalem. Tingnan to merong church sa Corinth, merong church sa Jerusalem, sa Romans, for we as we have many members in one body, yung church at Rome. Tingnan to may church at Rome, merong church at Corinth, merong church at Jerusalem. Yang mga yan ay mga local churches. They act independently. Tingnan nyo to yung mga taga-Rome ba nakikialam sa mga taga-Jerusalem? Hindi. Yung mga taga-Jerusalem, nakikialam ba sila sa Antioch? Hindi. Nakikialam ba yung mga taga-Antioch doon sa ibang mga churches sa Corinth? Hindi. They are acting independently.
sa sarili nila. Kung naalala niyo sa Corinth, 'di ba, in-advise sila ni Paul yung mga issues nila, sila yung magsisettle within the church. Hindi sinabi ni Paul na, pupunta dyan yung mga taga Jerusalem church kasi tutulungan nila kayong isettle yung problem nyo. Hindi ginawa yun ni Apostle Paul. Ganito, makikita natin na yung bawat churches, nakikita sila ng Panginoon as a whole, pero nakikita rin sila ng Panginoon, there is such a view na sila ay universal as a whole, pero at the same time, there is a view na sila ay separate from each other. Mga separate entities. Independent sila doon sa isa't isa. Nalala niyo yung sa 7 churches sa Revelation? Di ba sabi ng Panginoon, John, sulatan mo yung mga churches under the angel of the church of Ephesus. Sulatan mo yung pastor doon sa church at Ephesus. Then sabi niya later on, sabi niya sa verse 8 sa Revelation 2, under the angel doon sa pastor of the church in Smyrna. Tapos sa verse 12, the church in Pergamos. Sa verse 18, the church in Thyatira. Sa chapter 3 verse 1, the church in Sardis. Sa Revelation chapter 3 verse 7, under the angel, the church in Philadelphia. Nakita niyo yon? Yung church ng Philadelphia, Sardis, Thyatira, Pergamos, Smyrna, and Ephesus. Tsaka meron pa yung Laodicea. Ito niyo yon? Ito ay mga independent churches na nakatalaga doon sa iba't ibang lugar. So, ito lang yung point ko na makita natin. Yung biblical church ay nagpa-practice ng autonomy. Hindi sila pwedeng panghimasukan ng ibang iglesia. Wala kayong makikitang ganong church. Na, kumbaga, yung church ng Galacia, pumunta doon sa church ng Corinto, tapos kinausap sila, ayusin nyo yung mga gulo nyo rito. Parang ganito lang. Parang yung pamilya mo, kunwari, nagkagulo sila sa pamilya nila. Alangan pumunta ako doon. Alam mo, ikaw tatay, dapat ayusin mo to. Kayo dapat ang umadya. Magugulat yun. Bakit ka nandito? Nakikialam ka. Nakita nyo? Doon, iba yung part na pag may mga instances sa mga Christians, halimbawa sa atin, kapag may mga problems tayong ganon, talagang pupuntahan kayo. Hindi siya pakikialam. And that is, ang pwede rin sabihin doon is guidance yun. Okay? Kasi, pero yung mga family affairs, may mga instances, bawal tayong manghimasok, di ba? So, ganun din dito. Yung mga churches dito, yung mga binanggit, sila ay autonomous, sila ay independent, self-governing sila, nagsasarili sila sa kanilang mga sarili. Hindi ko sinasabi na hindi sila nakikipag-fellowship o hindi sila dumadalaw. Hindi yun ang ibig sabihin. Ang sinasabi ko, when it comes to governance, hindi sila pwede panghimasukan ng ibang iglesia. Tingnan nyo to may mga senaryo tayong titignan. Sa paanong paraan natin nakikita na yung church ay nagpa-practice talaga ng self-governance, ng autonomy. Tingnan nyo to. Yung church yung may authority tsaka yung ability na mag-solve ng problems dun sa members. Nalala niyo sa 1 Corinthians chapter 6 verse 1? Ang sabi, dare any of you, sabi ni Paul, punta kayo doon, 1 Corinthians chapter 6 verse 1. Sabi ni Paul, dare any of you having a matter against another, sabi niya ganon. 1 Corinthians 6 verse 1. Sabi niya, nangangahas baga ang sino man sa inyo kung mayroong anumang bagay laban sa iba na siya'y magsakdal sa harapan ng mga liko at hindi sa harapan ng mga banal. Kumbaga ang idea rito, bakit ganon? Ba't kayo nangangahas na magdemandahan kayo? Kinaharap niyo yung isa't isa doon sa mga hindi naman ligtas. Then sinabi dun sa verse 5, 1 Corinthians chapter 6 verse 5, ang sabi sinasabi ko ito upang manghiya kayo. Gusto ko mahiya kayo, sabi ni Paul. Anon, di yata't wala baga sa inyo na isa mang marunong na makapagpapayo sa kanyang mga kapatid. Kina-question ni Paul yung mga taga-Corinth. Bakit? Ito yung church na problematic. Bakit? Meron silang issues within the church. Ang ginawa ng mga members, hindi nila sinettle within the church. Ang ginawa nila, nagdemandahan sila. Humarap sila sa mga korte. Pinagagalitan sila ni Paul. Ano ba yan? Ba't nyo ginagawa yan? Nakakahiya. Humaharap tayo dun sa mga hindi ligtas. Wala, sabi ni Paul sa verse 5, wala bang lalaki sa inyo na wise?
Na pwede kayong payuhan, na pwedeng mag-intervene sa inyo, na pwedeng mamagitan sa inyo, pwedeng isettle yung matter ninyo. Wala bang ganun sa inyo? Na matured men? Yung church ay mayroong authority, may kakayanan sila na resolbahin yung problema sa kanila. Lalo pa kapag may i-discipline. Pag may i-discipline sa church, ang may karapatang mag-discipline, sino? Hindi ako. Yung church. As long as pag may mali siyang ginawa, ang church ang magdi-discipline. Nakikita nyo lang ako, ginaguide ko kayo. Kasi kung may mali siyang ginawa, dapat talaga siyang disiplinahin. Pero dapat ang pananaw mo doon, may na-violate siyang word of God. Mali yung ginawa niya. Then it is God yung nag-discipline sa kanya. Ito nyo yun? Yung i-settle yung dispute between members, church yung mag-aayos within the church. Hindi pwedeng pumunta rito yung taga-ibang church. Halimbawa, yung church dito sa may Anaw. Ay, pastor, nalaman ko, nag-away daw pala si Remy, tsaka si Marisa. Sasabihin ganon. Ay, oo nga eh. Halika, patawag mo, pastor, kakausapin ko sila. Anong pakialam mo? Gaganunin ko lang sila. Bakit? Wala silang pakialam sa congregation dito. Bakit? Self-governing. Tayo rin, alam niyo, sila, di ba, Baptist din yan. The same. Sa part na to, autonomous din sila. Yan yung distinctive na mga Baptist. Mamaya makikita nyo at the end ng sermon, medyo may parang lang dyan. Hindi ganun ka Pero isa doon ay mag-settle ng dispute, mag-discipline ng members, church ang gumagawa niyan. Yung nag-a-appoint ng pastors, sino may right, may authority na mag-appoint ng pastor, ng deacon, o ng mga administrative officers? Maglagay ng mga finance officer, coordinator, supposed to be, sino yan? Church yan, supposed to be. Yung ginawa natin dun sa aking ako lang ang nag-appoint. Dala ng Pero supposed to be, yung reality niyan. Pero nonetheless, yung mga finance natin, church ang nag-decide. Sinuggest ko yung iba noon. Pero yung mga deacon, sino nag-decide? Church din. Lalo na yung mga sa leadership role. Kung may magpapastor dito, kayong magkakaalam nun. Malalaman nyo yan. Gifted yung lalaki na yon. Kayo mag-decide na, pastor, na-excite na ako, gawin na natin siyang pastor. Kasi pag nagpe-preach siya, nagbe-bless ako, nag-grow ako pag nakikinig sa kanya, kay kapatid na ganito. O sige, i-appoint natin siya as pastor, yung support nyo ba? Opo, we vote positively, sabihin ganon. Kasi nga democratic, di ba? Sa appointment ng mga leaders, tayo rin yung may karapatan na mag-send out. Pastor, naalaman ko, laging sinasabi ni Brother J. Bert, may calling daw siya, gusto raw niya mag-missionary. Pag sinend out, i-ordain natin siya, tapos isi-send out natin. Pag sinend out natin, bibigyan niyo siya ng sahod. Alangan wala, pinalabas niyo, tapos walang sahod, bigyan niyo ng sahod. Though, kung ang reality, ang mangyayari, may work din siya, okay din. Pero kung hindi siya mag-work, babayaran niyo siya ng karampatang upa niya. Pakakainin niyo siya. Alangan naman magutom siya doon. Bro, mag-pray ka na lang. The Lord will provide. Hindi pwedeng ganun. Para pinabayaan mo naman yung missionary natin. Tayo rin yung may right. Halimbawa, pastor, parang may nakilala ako, pastor, na Baptist din Parang pwede ba nating supportahan yun? Given na in-assess natin siya, the same yung most ng ating doctrine ay the same, tapos gusto niyo siyang suportahan, 500 a month, 1,000 a month, 2,000 a month, pwede yon. Ginagawa namin yun ng mga kapatid. May mga missionary abroad kami na sinusuportahan. Diba, Teo? Dinala naman sa IMO. So, may mga ganun kami. In time, by Lord willing, makagawa din tayo ng ganyan. Diba? Kasabay ng pag-unlad din ninyo, mga kapatid. Meron naman kung lahat kayo walang trabaho, lahat kayo estudyante, di ba? Maganda siguro pag lahat kayo may trabaho na. Then you will be able na makapag-help talaga.
Okay? Doon nyo gamitin yung mga pera nyo. Si Paul, when it comes sa support, sinupport siya ng Macedonian believers, ng Philippians. Kasi binanggit ko kanina, di ba? Yung mag-support. Pang-apat o pang-lima, tayo rin yung may karapatan na mag-regulate ng membership. Ang tinuro ko sa inyo ganito. Paano kayo mag-accept ng membership? Kanino muna dumadaan siya? Sino nag-i-screen? Sagot. Sino usually nag-i-screen? Pag may papasok sa membership, sino nag-i-screen? Ako. Pastor, pwede ba palitan natin yan? Gawin natin, kunwari, dalawang screening. Pwede. Ako yung una, tapos, biglang haharap sa panel. Pwede ba yon? At least 2 or 3. Nahaharap siya at doon yung iti-testify yung kanyang mga tatanungin dun sa ng mga several questions regarding dun sa kanyang pananampalataya. Pwede ba yon? Pwede. Mag-suggest kayo kung gusto nyo ng ganon. Pero ang naituro ko pa lang is yun. Kasi mayroong biblical naman yan eh. Nalala nyo rin si yung eunuch tsaka si Philip. Yun, yung case naman doon kasi unique. Nasa na siya eh, nasa desert. Parang alangan naman na, ay, nasave ka na. Paano yan? Walang mag-i-screen sa'yo. Wala yung members. Tsaka malayo tayo, nasa disyerto. Kaya right there and there, binaptize na siya. Okay? Kasi ang profession naman niya, nananampalataya daw siya sa pangalan ng Panginoong Kristo na siya daw ay anak ng Diyos, na siya daw ay Diyos, siya daw ay tagapagligtas. So, okay naman yung profession niya. Pero nonetheless, ano requirement? Ini-screen ng pastor, pero ano nire-require dun sa ibabaptize? Bago siya ibaptize. Ano nire-require? Ha? Testimony or profession of faith. Tama, testimony or profession of faith. Nire-require natin yon. Mag-testify siya. Ipaliwanag niya ano yung naranasan niya. Yan. As autonomous church tayo, naniniwala tayo sa autonomy of the local church, tayo ay may karapatan na mag-regulate kung paano natin iaayos yung mga ganyan natin. Pastor, parang nakaraan, pwede nyo ganito, kunwari, argument lang, for the sake lang, na may senaryo. Pastor, pag ikaw lang, parang nagkakaproblema tayo, kaya from now on, gawin natin, 3-level screening. Ikaw, tapos 3 member, tapos yung pre-church, kumbaga yung church, pero wala yung mga ibang tao. Tapos pang-apat na yung ihaharap sa church, kasama yung mga bisita. Pero meron siyang sariling time na haharap siya doon sa Ang hirap nga naman yun. Kung gusto yung ganun, kunwari bago siya maging member, bago siya mabaptize, kakausapin yung lahat, ganito ang dating. Magtatanong kayo. Di ba pwedeng kahit yung na lang, first screening or second screening? Pwede na ba yon? Yung pastor, tapos may 3 siyang kasama, o kaya okay na siguro yon, no? Mga men, no? Pwede naman na yung ganun. Pero naman ako, pero alam niyo mga kapatid, kapag sa ordination, lahat kayo nanonood. Hindi ko lang alam, kasi ibang nung inordin kasi ako, ang ginagawa, mag-isa lang, tapos tinatanong ako sa harap ng church. Mga doctrinal questions. Ano yung pananaw mo about sa ganito? Sa baptism, ano yung mga ordinances ng church? Ganon yung question usually sa ordination. Nakaupo ka dyan, tapos lahat ng tao nanonood, nakikinig sa sagot mo. No, Bert? Naku. Hindi natin alam. Okay? Isisingit ko pala ito, no? Kanina, yung doon sa settling ng dispute sa church, tsaka sa discipline, church yung autonomous o yung self-governing, kung ano yung tama sa tingin niya, biblically. Pero kasama din doon yung restoration. Pag nagsisi na yung tao, bumalik na, pastor, nagsisisi ako doon sa mga nagawa ko. Gusto ko na pong bumalik sa church. Sana payagan nyo na ulit ako mag-church. Kasi 10 taon na akong di nag-church. Online lang ako. Buti kumaten, no? Patawarin nyo na po ako. Nagsisisi na ako. Namimiss ko na kayo. Gusto ko na kayo ulit makasama. Church din mag-decide. Okay?
Sabi yun ni Paul doon sa Corinth. Sinabihan niya yung church sa Corinth na, tanggapin nyo na. Kasi baka mamaya masobrahan sa lungkot. Di ba? Iparamdam nyo rin sa kanya na mahal nyo siya, sabi ni Paul. Tinanggap nila yon. Sa 2 Corinthians, yung diniscipline doon sa 1 Corinthians, tinanggap na nila doon sa 2 Corinthians. Ni-restore nila yun sa church. So, yung church ang nag-ano rito, autonomous, collectively. Okay? Ano pa yung mga ginagawa natin? Tayo rin ang didetermine ng ating doctrinal position. Halimbawa, tayo sa church, lalo na especially yung men. Pag nag-mature yung mga men, Lord willing, matuto kayo and then later on kayo ay kasama ko na magdi-discern ng mga bagay-bagay sa mundong ito. Kaya ninyong i-defend yung Bible, kaya ninyong i-discern yung mga bagay mali yan. Kasi ito yung sabi ng Bible Halimbawa, tayo mag-set ng doctrinal position natin about sa LGBTQ. Paano yung LGBTQ? Do we support yan o condemn? Paano yung mga ano pa ba? Abortion. Ano yung scriptural stance ng church natin regarding dyan? Pwedeng yung men yung magkakasama na magpo-formulate ng belief natin as a church. Okay? Somehow, by God's grace in time, gawin natin yung na yan. Kasama ko yung ibang mga men dito. Diba? Yung mga program sa church, mag-i-establish sa mga program. Pastor, magkaroon tayo ng feeding program. Sino mag-decide nun? Kayo yun. Pastor, parang mula nung gumraduate na yung mga estudyante natin, may mga trabaho na sila. Yung offering natin, 30,000 na a month. Minsan nga, Pastor, 50,000 na a month. Kasi lahat sila professional na, tsaka generous. Hindi naman sila madamot. Ano nga gawin natin dun, Pastor? Pwede kayo, Pastor, magkaroon tayo ng feeding program, tapos mag-share tayo ng gospel, pwede. As long as na mag-decide tayong lahat at gusto natin lahat yon. Pastor, ang laki na ng pera natin every month. Ipadala na natin si Jaybert. Tapos bigyan na natin ng 20,000 a month para buhay siya doon, mag-focus siya sa ministry. Ay, okay yun. Sasabihin ganun. O di palayasin, di ba? E di i-send out, di ba? Send out, di ba? Send out kapag gano'n. Basta papasa rin doon sa ordination. Kasi manunood kayo nun nandun kayo Makikita niya yun. Kapag gano'n ang nangyari, kapag may inordain tayo dito at sinend out, involved kayo doon, kayo mag-decide. Hindi pwede yung may bisita rito na, Pastor, kunwari yun, nandyan na naman sa iling. Pastor, parang nakita ko si Cyrus may gift yan. I-send out mo yan, Pastor. Sasabihin gano'n sa akin. Hindi pwede yon. Pastor, hayaan nyo. Pagdating dito, biglang tumayo. Mga kapatid, magbotohan tayo. I-send natin si Cyrus. Member ka ba? Gaganunin natin yun. Bakit ka nangunguna sa amin? Hindi ka naman member. Bakit ganon? Hindi sila pwede manghimasok sa affairs natin. Okay? Pag nakita nila dyan, bakit ang konti ng offering ninyo? Sasabihin ganon. Kasi sa amin, 100,000 kayo 50,000 lang. Wala, mahina kayo. Madamot, kuripot yung iba. Sabihin ganon. Wala, hindi sila pwede manghimasok mga kapatid. Kahit yung malaman nila yung laman ng pera natin, yung offering doon sa papel natin, hindi nila basta pwedeng pakialaman yan. Pumunta rito, ang una nilang tinignan, Pastor, meron ba kayong notebook ng rito? Listahan ng mga in tsaka out ng ninyo? Finances? Meron po. Pwede mang tignan. Sino po ba kayo? Dumalaw lang ako. Gusto ko lang makita. Hindi po pwede. Kasi yan confidential. Sa church lang ang pwede dyan. O yung mga nagbibigay dito na lagi pupunta rito. Pero kayo bisita, mahirap. Hindi pwede. Tayo rin yung may right din tayo pumili nung kanina, yung i-ordain kung sino. Ako nag-apply ako ng di ba? Yung license para magkasal. Kayo as a church, pwede rin kayo mag-decide kung suggesting niyo. Pastor, total nag-apply ka. Paano pag wala ka? Tapos may gustong magpakasal. Halimbawa, nagbakasyon ka. 2 years kang bakasyon. All expenses paid. May salary every month. Paano pag ganun, Pastor? Paano pag may gusto magpakasal? Ang iniwan mo si Cyrus, tsaka si Jaybert, tsaka si Zaya na nagpe-preach.
Paano yung gustong maikasal? Wala ka naman. Pwede ba i-apply natin si Jay Bert tsaka si Sai na sila ay magkakasal sa church kapag in your absence? Pwede. Kung gusto ninyo, pwede rin soon. Kailangan mag-mature lang muna sila. Bata pa masyado yung mga yan. 18 pa lang yan eh. Okay? Malay nyo, pag-graduate nila ng college, ba sa Brother Perdi, sabi ka lang, baka ngumiti-ngiti lang yan pag tumay sa harap. Mahiyain ni kapatid. Di ba? Pero pwede ba yun, Pastor? Pwede po. Given na yun yung gusto niyo mangyari. Ito, yung bumili ng mga gamit, bumili ng lupa. Pastor, ang laki ng offering natin. 100,000 na. Pastor, may binibentang lote daw dyan sa katabi natin. Gawin nating basketball court. Mura lang yung benta. Kayang-kaya ng pondo ng church. Pwede ba yun? Pwede. Pag-pray natin. Sige mga kapatid, pag-pray natin kung tignan natin kung kakayanin ng fund natin at kung mamamaximize natin, makikinabang ba tayo doon, marami. May enjoy ba natin yung facilities na yon? Kung okay yon at okay naman yung iba, walang problema. Papagawa tayo, bibilin natin, papagawa tayo ng court. Mayroon tayong recreation area. Yung mga kabataan natin doon na maglalaro. Exclusive lang sa atin. Alam naman paano mo lahat doon, nasira na yon Di ba? Pwede ba yun, Pastor? Pwede po kung ano yung discretion natin nasa church. Sasakyan, pwede ba tayong bumili? Pwede, kung kaya, kung gusto natin. Yung mga ano natin, kunwari, lumaki na yung church, pwede tayo mag-set ng expectations. Pastor, si Sister Remy ang ating worker. Dapat ba pwede natin siyang bigyan ng uniform? Pwede kung gusto nyo. Kunwari, Pindig Baptist Church. Church worker. Pwede ba yun? Pwede yun. Kung anong gusto nyo. O kunwari, lumaki na yung church, meron tayong secretary. Araw-araw na pumapasok, ang dami nang inaayos dito sa church. So, tapos yung mga PowerPoint, pinapagawa na sa kanya lahat. Lahat ng message ko, pinapatype na. Pero hindi na kailangan, may chat GPT na eh. Diba? Make me a transcript of this video. Kung na. Tapos, ang buhay. Pero pwede ba yun? Pwede po. Pwede natin ano yun. Part yun ng mga ano ng church. Pero ito, let me end. Bigyan ko lang kayo ng konting application nito. Ito habang iniisip ko to, nare-realize ko na itong autonomy of the local church. Ito ay papasok doon sa practical aspect. Kung yung mga binanggit natin, parang application. Paano natin nakikita na nararanasan na i-apply natin pala yan, yung autonomy of the church. Okay? Baka di lang kayo aware, pero yan na yon yung ginagawa natin. Bagaman ang iglesia o yung mga local churches ay independent, autonomous, hindi ibig sabihin nito na parang kanya-kanya pala tayo, Pastor, no? Wala tayong pakialam sa isa't isa. Hindi. Kung tayo ay, ito yung medyo kasi sa Baptist eh. Dahil autonomous, minsan hindi talaga sila ganun ka-close. May mga doctrinal differences. Pero hindi ba tayo pwede makipag-fellowship? Pwede po. Kung may kakilala kayo na close dun sa doctrine natin, pwede. Okay? Maghanap kayo ng mga doctrines of grace. Minsan, very little din kasi yung yung may mga na-meet ako dun sa, na nag-training ako ng PSA. May mga na-meet akong pastors, taga Batak, taga Paway, diba? Pero di ko alam kung gaano kami magiging close. May mga na-add ako sa FB eh. Pwede rin yan mga kapatid, sa anniversary, iba yung anniversary natin eh, di ba? Mag-outing tayo. Pero pwede ba, Pastor, sa anniversary natin, mag-invite tayo ng speaker? Iba naman, Pastor. Kasawa na kami sa'yo eh. Kaming ganon. Pwede po yun. I-suggest nyo. Basta sa anniversary, may mga event na pwede ba Diba? Pwede naman. Okay.
Ano yan? Part pa rin ng autonomy, self-governing. Kung ano gusto natin, nasa church, kung biblical naman yan, wala naman tayong mababiolate na law. Yun ang lagi nyo isipin. Kung wala tayong mababiolate na word ng Diyos, walang problema doon. Okay? Bagaman sabi natin iba-iba, tapos parang kanya-kanya pala yan, independent. So, wala pala tayong accountability. Accountable pa rin tayo. Kanino? Kay Lord Jesus, kasi siya yung ating head. Okay? Kaya hindi porket sabi mo, ay, autonomous tayo. Yung iba, hindi tayo masyado pinakikialaman. So, okay lang pa sa sarili natin. Tandaan nyo pa rin, accountable kayo kay Lord Jesus. Accountable ako kay Lord Jesus. Sa Revelation, sabi niya, I know thy works. Laging ganun sa mga churches sa Revelation. I know thy works. Sa Revelation 2:2 and 2:9. Dahil siya rin yung hukom. Pangalawa, ito yung application natin. Dahil biblical yan, yung mga churches o yung church na mga local ay independent and autonomous, may mga instances na yung mga iglesia ay sabi rito, may mga pagkakataon na may mga bagay na hinahayaan sila sa sarili nila na hindi natin ginagawa. Okay? Halimbawa, ano lang, ang point doon is, kapag tayo sa church, meron tayong practice. Tapos, pag tumingin tayo sa ibang church, baptist din yung pastora. Pero hindi natin tulad. Ang point ko lang dito sa part na to is, let's be careful lang na mag-criticize. Okay? May mga instances kasi na hindi naman necessary na mali agad yung ginawa nila. It's just, okay lang sa kanila. Okay? Halimbawa, ganito. Yung mga Baptist church na nakikita ko dito sa may Bacara, pag nag-church sila, since aircon sila, naka-kurbata sila, naka-Amerikana pa, naka-black shoes. Sanay sila na ganun yung outfit. Talagang pag nakita mo sila, akala mo nasa corporate world. Bihira ka makakita ng naka-polo shirt. Dito, madalas naka-polo shirt lang eh. Pag nakita nila kayo doon, o kaya pag sila dumalaw dito, sasabihin nila, ay, ba't ganun yung church niya? Hindi sila nagdadamit ng formal, sasabihin ganon. Unbiblical ba tayo? Hindi naman necessary. Ano lang doon, maging careful lang tayo on our part na i-criticize sila. Sila din, magiging careful dapat sila na i-criticize tayo dahil ito naman yung deemed fit sa atin. Nakuha nyo? May nalala ko na parang sinare lang sa akin na video. Meron daw isang lalaki na nag-invite daw siya ng lalaki na parang yung parang mababa yung trabaho niya. In-invite daw niya. Tapos yung lalaki, dumating yung araw na ine-expect niya na darating yung lalaki. Inantay niya, hindi dumating, sabi niya. Nung mga nakaraang araw, nagkita na sila. Sabi niya, "Uy, bakit wala ka? Inantay kita eh." "Di ka dumating." Sabi niya, "Dumating ako." "O bakit di ka tumuloy? Ba't di kita nakita?" "Kasi nung nakarating na ako sa parking lot, nakita ko ng isang lalaki, yung damit ko daw na suot, hindi daw pwede sa church." Hindi siya nakarating. Nahiya na siya kasi daw yung damit niya hindi pang church. Sabi daw ng lalaki, dapat yung damit mo, yung best attire. Kasi haharap ka sa Diyos. Yun lang yung kaya niya. Hindi na siya nag-church. Kaya dito mga kapatid, hindi ko kayo inuobliga. Do maganda kung lalo na yung mga lalaki, may black shoes kayo, naka-formal kayo, okay yun naka-polo Do yung part na yan, natuto na ako dyan. Sa Imos kasi natuto kami lahat naka-polo Naka-long sleeve pag Sunday. Naka-kurbata pa nga naka-necktie. Di ko lang ginagawa dito kasi init dito Pero doon sa Imos, medyo malamig-lamig Kaya nakaganon. Pero it's just, let us just be careful na mag-criticize sa ibang church. Ano din yan, minsan, yung pagkakaroon ng fellowship, minsan hindi natin sila katulad or dapat maghanap tayong katulad natin. Paano natin malalaman yon? Mag-aaral kayo mabuti. Para pag nakilala nyo sila, pag na-meet natin sila at okay naman, alam nyo rin yung standing nyo. Pag nung nakausap mo, parang the same, almost the same, okay, pwede nating i-fellowship.
Pag may mga nalalaman kayo na baptist minsan, ako, pag may nalalaman ako na baptist, tinatanong ko siya, o kumusta, kailan ka nakakilala? Sabi niya, ako nga pala si brother ganito. Noon kasi, yung parang very stiff. Hindi ko siya tatawagin brother, hindi ko naman kapatid sa church yun hindi ko naman siya kasama doon minsan sabi niya, ako nga pala si brother ganito. O di syempre, minsan kapag ganon, for the sake na sabi niya, siya daw si brother ganito tawagin mo na rin brother naman o kaya sister, sabi niya Tsaka lalo na kung baptist naman siya. Medyo lenient ako sa ganyan Paano pag ganito? Paano pag JW? Ako nga pala si sister ay opo manang. Yun talaga, hindi ko sister yun. Bakit? Masyado namang talamak yung panglalait nila kay Lord. Tao lang daw siya. Alam nga tawagin kong brother yun. Alam nga tawagin kong sister. Hindi na pwede yun. Violate yung conviction ko. Hindi ko kayo kapatid. Bakit? Magkaiba na tayo ng Diyos. Sa mga Baptist lang ako medyo lenient tsaka sa mga evangelical. Anong evangelical? May mga born again kasi na maganda yung testimony nila At makikita mo may mga pagbabago talaga sa kanila mula nung nakilala nila ang Panginoong Kristo. Pero kapag mga INC yan, mga JW, mga Mormons, sir na lang yan o kaya ma'am, huwag nyo nang tawagin na sis. Magkakasala lang kayo. May mga ganyan. Diba? Ang trabaho natin, it's our duty to prove what is acceptable unto the Lord. Saka alam niyo, sabi ng Diyos, sabi sa Ephesians 5:11, we are commanded to have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Pag mali daw yung ginagawa nila, wag mo raw samahan. Sawayin mo daw sila. Yun ang sabi. Ito rin, yung in relation to missions, ito lang naiisip ko lang kasi na-experience ko to Dumating kami sa time na mission church daw. Nung bago kami dumating dito, mission church. Pero alam niyo mga kapatid, noon yun ang pananaw ko, mission church ako. Pero nung dumating ako dito, na naaral ko na yung New Testament, lalo na yung Acts, there's no such thing as mission church. Pagdating dito, may nanampalataya dito, hindi yun mission church. Ang tawag doon ay church. Nakuha nyo? Kasi minsan may mga, kunwari si Jaybert, pinadala natin doon sa ibang lugar. Ay, yung doon, mission church doon. May 10 miyembro na si Brother Jaybert doon, si Pastor Jaybert, sabing ganon. Ano yan? Mission lang yan. Bakit mo binabrought up yan, Pastor? May mga ganon kasing instances na ginagawa ng sending church, di ba tayo nagpadala? Ang ginagawa, ina-under yung nandun. Pastor, huwag kang gagawa ng kahit na anong bagay dito. Lahat na gagawin mo dyan, i-consult mo sa amin dun, sa pigdig. Nandun siya sa pagudpod. Wala kang pwedeng gawin dyan. Mali yun. Ganun yung ginawa sa akin nun Sino nakakaalam ng makabubuti sa atin dito? Hindi ba tayo? Tayo yung nandito Doon, kung ano yung tingin niya na tama, pinadala natin siya doon. We believe capable siya na pangunahan yon. Capable siya na mag-decide kung ano yung dapat at tama at biblical. Pagtitiwalaan natin siya. Kaya kapag nandoon na, hindi natin siya kailangan pangunahan. Pastor, sabi niya gano'n, may dinodonate dito, pero tingin ko mas maganda yung bumili. Bahala ka. Kung ako natanungin mo, mas maigi bumili. O pwede rin maganda magtanong, Pastor, mayroon kaming situation ganito. Ano kaya yung maganda kong gawin? Magkaiba yung nagko-consult, magkaiba yung pinangungunahan, ha? Pangit naman kung pinangungunahan ko siya. Pastor, Jaybert, hindi mo pwedeng gawin yan. Pangunguna yon, lalo na tando na siya sa isang lugar. Pero yung ganito, kunwari, siya mismo, Pastor, may situation kaming ganito. Meron kaming kamataan, ganito, ganyan na nangyari. Ano kaya yung tingin mong maganda rin gawin dito? Kasi meron na akong pananaw, Pastor, ganito yung iniisip ko. Pero gusto ko i-consult sa'yo. Okay ba to? Consultation lang yun. Pero hindi kita pangungunahan. O hindi natin dapat pangunahan yung pinadala natin na ministro o church na naitatag dahil sa atin. O lastly, ito, sabihin, Pastor, parang baka natatakot kayo kasi congregational Tapos tayo-tayo lang yung nagde-decide. Hindi kayo mapahamak tayo niyan, Pastor.
Kaya nga tinuturuan kayo ng Bible para magkaroon kayo ng discernment, mga kapatid, mag-mature kayo spiritually. Usually, mga decision natin practical and doctrinal. Yung mga tinuturo dito, intindihin ninyo, isa puso ninyo, isa pamuhay ninyo, para kapag humarap tayo ng mga situations, matured kayo, prepared kayo. Ay, parang naituro na rin pastor yan. Madali nang gawin yan. Ito yung pwede natin gawin. Aside doon, ano pa yung pwedeng option? Yung iba magbibigay ngayon ng option. Then we can talk it about para makita natin ano yung best solution para sa atin. Di ba? Pero mga kapatid, this is yung lesson natin about dun sa autonomy of the church. Okay? We are self-governing. Let's bow our heads and pray. Lord, thank you sa gabing ito. We give thanks and glory sa inyo. May we learn more sa inyong word. In Christ we pray. Amen. Sige po, mag-prayer partner na lang tayo.